Yan, good morning mga boss. Meron nga pala tayo dito Lexus LS 460. Ang problema nito guys ay tumatalon daw ang number 3. Pwedeng internal gear, pwedeng mga solenoids valve body, or pwedeng transfer case. Dahil ang sinabi sa akin ng customer, kung minsan daw pag nagparking siya tapos nag-shift siya ng reverse o kaya drive, hindi gumagalaw ang sasakyan. Yan. Kapag ganun guys, pwedeng torque converter. Kapag ganitong may mga transfer case na transmission or sasakyan, pwedeng yung nandito guys. Ayan, pwedeng yung transfer case ang may problema. Idadamay natin ito guys dahil mayroon din siyang leak. Ayan. Sana nandito lang ang problema sa mga panglabas na yan, yung kagaya ng transfer case or ito. Baka naman yung spline dito ay sira na rin, yung dugtungan dyan sa gitna. Pero makikita natin yan. Pag troubleshooting kasi guys, kailangan iisa-isahin mo siya. Hindi lahat ng troubleshooting ay sa isang banat talik agad. Hanapin natin ang sakit at matatagpuan din natin yan. Una nating mabaklasin, transfer case. Sunod ito, idadamay na natin yung 4x4. Ayan, dito muna tayo guys magbabaklas. Hanapin muna natin dito ang problema. Pag wala dito, naman tayo sa 4-wheel drive or sa front differential. Tanggalin muna natin itong siguro dito. Sunod itong kanyang cover guys. Mahirap kasi yung basta-basta babaklasin ko yung transmission tapos naandito lang pala ang problema. Troubleshooting kasi guys, kailangan isa-isa, huwag biglaan, dahil minsan hindi siya tumatakbo at palaging tumatalo ng number 3. Tigas ano yun? Meron pa natin. Meron ba siyang pangalanan? Ay wala. Yan o. Gumagana siya dito. Tapos kapag nag-shift ka ng drive, minsan hindi ka tumatakbo. Baka slide yung nanditong clutch. Ayan. Yan guys, meron siya ditong clutch. Ayan na. Titingnan natin ito. Yan, nakita niyo yung loob na yan.
baklasin pa natin yung lahat. Ito yung mahirap sa mga lifetime 4-wheel. Pag nagka-trouble na hindi tumatakbo, marami kang pupuntahan. Kaya obligado tayong check upin lahat. Dahil mahirap magkamali. Yan guys. Naka-lifetime 4 wheels yan. Ganyan. Gumagana siya. Tapos pagdating dito, hindi. Ayan. Ayan. Hindi siya umaabanti at atras. Minsan gumagana, minsan hindi. Ayan, nakapres siya dito. Pero hindi pa natin alam. Kaya pag-aaralan muna natin ang husto. Kasi ang pagpapalapat niyan guys, kailangan nakatutok siya dyan. So, may kanal din yan dyan. Lahat yan may kanal. Pati ito. Ito yung sa hulihan na differential. Ayan. Saka ito. Tapos ito naman, yung front drive. Baklasin muna natin. Aalaman muna natin kung ano ang sakit. Nakapringa.
Tingnan nyo. Pag ganito, hindi siya lumalaban. Pero kapag dito ka humawak, ayan, lumalaban yan, oh. Ayan. Ano? Nakikita nyo, hindi siya lumalaban. Umiikot siya. Dito naman, hindi rin siya lumalaban. Free din siya. Ngayon, kapag inikot mo to tapos hinawakan mo dito, lumalaban siya. Ayan. Come here, Ali. Ali, come. Hold at the back side. Hold here. Tight it. Laban siya, laban. Ibig sabihin, guys, wala dito ang problema. Wala dito ang problema. Nandun sa front differential ang sakit. Ang lahat ng sakit nandun sa front differential. Nasa harapan. Tatanggalin natin yon, babaklasin din natin. Ayan. Minsan siguro kumakapit yun, minsan talagang walang-wala na. Tapos minsan kapag kumapit siya, nadadamay ang shifting ng transmission. O doon yung umi-slide, tapos kumakapit ulit. Kaya apektado yung transmission sa kanyang shifting. Ito guys, oil pump yung nasa loob na yan. Ito yung kumahawak. Tapos ito yung gear or spline na kumakapit dito kapag tumatakbo ang sasakyan. Oil pump yan guys. Ngayon, babaklasin natin ibababa natin yung front differential. Yun yung may diferensya. Wala dito. Pag troubleshooting guys, kagaya nitong Lexus, marami kang pupuntahan. Dahil kung i-rebuild natin yung transmission, tapos wala pala doon ang problema, mamumura tayo ng mayari. Kaya yung mga accessories muna ang ating inuuna para tuloy-tuloy ang trabaho. Wala dito ang sakit. Kaya ko lang naman to binaklas guys, pinasigurado ko lang. At baka nandito, pero wala, gumagana siya Dahil kung free sana, kahit hawakan mo ito, ayan, doon tayo papunta. Kung kagaya sana niyan, free siya lahat, kahit dito ka magbanat, nandyan ang sakit. Pero wala, talagang nandun sa unahan. Baklasin natin yun. Ayan. Dito, kumakapit naman yung parking foul. Ayan. At ito, ayun, ito nga siguro ang free. Kasi pag inikot mo yan guys, kailangan matigas siya. Matigas siya at laban nito ng kaunti. Hawakan mo nga ito, Alpi. Itigil mo ha. Iikutin ko tong kabila. Ayan, wala siyang movement guys. So, hindi siya gumagalaw kahit anong ikot-ikot mo dito. Ngayon, babaklasin natin ang cruise member para matanggal natin itong front differential na ito. At may leak din kasi oh. Ayan.
engine oil ang leak na yan. Galing yan dito sa crankcase. Papalitan natin yan ng seal. Sige pe, baba. Yung sasakyan. Lexus 460 transfer case. Ayan. Wala dito ang sakit niya, guys. Ang pinakasakit niya nasa front drive or nandun sa front differential. Sige, pipok-pok. Op, hindi siya pumasok. Hindi pumasok yung... Ayan, ayan, sige. 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 Up. Sige. Up. Saan ka nagpupukpok dito? Pupukpukin sa bearing. Diyan sa housing na yan dito, Peo. Yan, Peo, sige. Up. Sige, ha? Sige. Hindi, isa lang yan dyan. Di ba ka tumama sa ano? Yan, sige. Okay, pupok. Sige. Yan. Ito nyo, guys. Pumapasok. Up. Konti pa. Dito pa sa mga kanto-kantong yan, pe. Mali sa butas din. Tika, hugot natin uli. Yan, guys. Kaunti na lang, ha. Yung lock nya, pasok na. Siguro yung mekanikong nagpalit ng bearing or nagpalit ng shock, ng axle, hindi ito na sentro. Ay nako. Ayan ha. Kailangan yung butas na yon dun sa guide ng bearing nakapasok dito, guys. Ayan, dun sa maliit na yan, ayan. Para hindi siya mahulog. Ayan. Muntik pa nating mabaklas lahat. Yan, guys, nakita nyo, lapat na lapat. Tapos itong lock naman, pagkakabit nila nakaangat. Kailangan yan, lapat din yan. Ayusin natin yan mamaya. Hawakan mo dyan, Fe. I-steady mo lang, ha. Ngayon, paikutin natin ito kung gumalaw ang... Ayan, gumalaw na nga, guys. Oh. Naka-lifetime for wheel kasi ito, guys. Pag hindi yan gumalaw, hindi rin natin yan mapapaandar, mapapatakbo. Or minsan, dumudulas. Ayan. Hit na siya. Alpi, doon ka sa kabila. Dito naman ang paikutin natin, guys. Ayan, papahawakan natin doon. Ayan, umiikot na. Yan pa ang ikutin mo. Ayan, tingnan nyo kung gumalaw yan. Ikutin mo. Ayan, umiikot na, guys. Kanina wala siyang movement. Yan, bubuhin na natin yung transfer case. Papalitan lang natin ang mga oil seal. Tapos ito testing natin, guys. Yan, guys, binuo ko na to. Tapos sinalpak na natin ulit. Ngayon, tingnan nyo, ha. Kapag iniikot ko ito, gagalaw yung gulong. Yan. Ito yung axle. Naka-lifetime 4x4 kasi ito, guys. Naka-lifetime 4 wheel. Ngayon, ang naging problema niya, ito. Yung lock na yan, mali sa butas ng bearing. Siguro yung technician na nagpalit ng axle, hindi na ipapasok ng tama yung bearing niya. Kaya hindi siya nalagyan ng lock. Kaya walang atras at walang abante. Isa lang dito ang magpalya sa gulong na yan na hindi nakakapit dito sa unahang differential.
ang iisipin mong problema ay transmission. Dahil apektado yung gear shifting. Apektado siya lahat. Isipin mo, tumatalo ng number 3. Isipin mo nun, transmission ang problema, internal gear. Kapag ganun. Tapos, kapag kapag sinasabing bagong paandar ang sasakyan, wala siyang movement. Tapos, mamaya-maya, paulit-ulit niyang sinishift ang cambio. Minsan, kumakapit siguro yung axle or yung spline dito. Kaya tumatakbo ang sasakyan. Pero talagang naano ako dito dahil kahit ako may isahan din sana nabaklas ko na pati yung ito. Guys, charge to experience yan guys. Pag mga galing sa ibang shop, kailangan talagang chichikapin mo ng maayos dahil pati ikaw madadamay. Ito lang yung naging problema, yung lock lang na yan. Apektado ang transmission. Ayan. Gear shifting. Tapos yung pagtatakbo. Ayan. Bukas, patatakboy na natin ito guys. Hindi natin ito matatapos ngayon dahil gabi na. Mamaya uwian na. Yan guys, meron tayong ginawang 2024 model Toyota Land Cruiser 409cc. Ang problema nito guys, nag-overboost. Ayan. Nagtanggal tayo guys ng yung actuator na yan. Alam mo kung anong naging problema niya? Bakit nagkaganon? I-stack up na yung sa turbo. Ayan, ayos na yan. Ngayon, paandarin natin, patatakboy na natin. Twin turbo nga pala ito guys, twin turbo. Naka twin turbo siya guys. Ayan, start natin. Toyota Land Cruiser twin turbo. Nag-overboost. Ayan. Pero ngayon ayos na. Dalawa ang turbo niyan guys, bank 1, bank 2. Napakatulin nito. Tapos ito yung Lexus natin na walang atras at abante. Mamaya patatakbuhin na natin. Tapos may panibago tayo sasakyan nandun sa labas, Audi. Papasok natin yon mamaya dahil may problema din ang transmission. Yung transmission yan guys, merong hybrid, merong hindi hybrid. Yan, hindi yan hybrid. Yan guys, paandarin na natin yung Lexus 460 na walang atras at abante. Ngayon igagalaw natin ng kaunti kung gagalaw siya. Kapag gumalaw, ayos. Ayun. Paakyatin muna natin ng kaunti. Ay, namatay. Hindi, tinanggal kasi yung battery kaya namatay. Paakyatin muna natin ng kaunti ang oil. Tapos igalaw natin. Ayun. Ayun. Ayun, gumalaw na guys. Okay. Patatakbohin natin mamaya guys. Yan guys, titestingin na namin. Ayan. Ayan na. Titestingin na natin. Ay, mag-seatbelt tayo at mahal-mahal ang fine dito. Hindi ito. Lexus 460. No forward, no reverse minsan. Tapos kumakalabog ang number 3. Ngayon, masusubukan natin. Yan. Hindi naman Wala naman
Ayos na guys. Testingin natin sa mahabang kalsada. Kapag ginawa talagang 460 sa ibang shop, tapos may pagkakamali minsan, tapos binaklas mo kung ano-ano rin, hindi mo chine-check up, madadamay ka sa problema. Pero ngayon okay na yan. Wala siyang kalabog, wala lahat. Tapos napakaganda ng takbo. Kamuntik pa nating maibaba yung transmission. Guys, hanggang dito lang ating video. Maraming salamat sa panonood.